Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. My ex-wife has triplets. 2 taon niyang binuhos ang buong sarili sa pag-aalaga at pagmamahal ng labis kay Damon. Ngunit bigla na lang isang araw binigyan siya nito ng tseke at pinapaalis siya. Naramdaman ni Luna isang matinding heartbreak na hindi niya pa naranasan kailanman nang mapagtanto niyang panakip butas lang pala siya para sa babaeng tunay na minamahal ni Damon. Nang bumalik ang babaeng yon, hindi ito nag-atubiling itapon siya na parang basura. Umalis si Luna ngunit bumalik pagkalipas na 5 taon bilang isang mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Hindi lang yun, may 3 pa siyang cute na chikiting na nakabuntot sa kanya at tinatawag siyang mommy. Luna, nagbago ka na, sabi ni Damon habang napapansin ng kumpiyansang taglay nito sa sarili. Ngunit ngumiti nang uuyam lang si Luna. Huwag kang mag-alala, Mr. Castelli, hindi ako nagbago para sa'yo. Natigilan si Damon habang nakatitig sa 3 kaibig-ibig at cute na mukhang nakatingala sa kanya. Noong nalaman niyang bumalik si Luna sa lungsod, ginamit niya lahat ng kanyang koneksyon upang hanapin to. Ngunit sa halip na si Luna, ang 3 bata ang natagpuan niya. Mga bata, nasaan ang daddy ninyo? Tanong niya. Nag-iisip kung nagpakasal na ba si Luna matapos ang divorce nila. Wala po kaming daddy, Mr. Handsome. Pwede ka bang maging daddy namin? Malamig ang gabi, ngunit mas malamig ang tsekeng nakalapag sa ibabaw ng lamesa. 2 taon. 2 taong ibinuhos ni Luna ang bawat tibok ng kanyang puso, ang bawat lakas at ang kanyang buong sarili para maging perpektong asawa kay Damon Castelli. Alagang-alaga niya to at mahal ng labis, na kahit sarili niyang mga pangarap sinantabi niya para lang sa lalaki. Ngunit bigla na lang, isang araw, binigyan siya nito ng tseke at pinapaalis siya. Bumalik na si Chloe. Walang emosyong sabi ni Damon habang di man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Gusto ko nang tapusin ang kasal na to. Kunin mo ang tseke, 50 milyong piso yan, sapat para sa natitirang buhay mo. Naramdaman ni Luna isang matinding heartbreak na hindi niya pa naranasan kailanman nang mapagtanto niya na panakiputas lang pala siya para sa babaeng tunay na minamahal ni Damon. Nang bumalik ang babaeng yon, hindi ito nag-atubili na itapon siya na parang basura. Lahat ng pag-aalaga niya, lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 2 taon ay binaliwala lang nito dahil dumating na ang totoong nagmamay-ari ng puso ng CEO. Di umiyak si Luna sa harap nito. Pinunasan niyang isang patak ng luha na pilit kumakawala. Iniwan ang tseke sa lamesa at tumayo ng may tuwid na likod. Hindi mabibili ng pera mo ang 2 taon ko, Damon. Iiwan ko na sa iyo mga basurang yan. Malamig at may dignidad na sagot ni Luna. Pagtalikod niya sa mansyon ng mga Castelli, baon niya ang huling piraso ng kanyang natitirang marangal na pagkatao at ang isang napakalaking sikreto na hindi niya nasasabihin pa sa lalaki. Isang positibong pregnancy test na naglalaman ng kanyang bagong simula. 5 taon ang lumipas. Sa loob ng VIP lounge ng Manila International Airport, naging sentro ng atensyon ng isang babaeng may suot na dekalidad na terno suit at mamahaling sunglasses. Ang kanyang bawat hakbang puno ng otoridad, biyaya at nakakasilaw na kumpiyansa. Siya na ngayon si Dr. Luna Vance, isang tanyag na medical researcher at matagumpay na fashion entrepreneur sa Europa. Umalis siyang sugatan at walang kinalaman sa mundo ng negosyo, ngunit bumalik siya ngayon bilang isang mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Di lang ang kanyang karera ang nagbago dahil may 3 pa siyang cute at kaibig-ibig na chikiting na nakabutot sa kanya at masayang tumatawag sa kanya ng mommy. Mommy, Slushy wants some strawberry ice cream, please? Malikot na sulyap ng bunsong si Liam. No, Liam. Mommy said no sweets before lunch. Sabay naman ang seryosong si Lucas. Chloe Ann, don't boss me around. Reklamo ni Liam sa kanyang kakambal na babae na agad namang nagtago sa likod ng kanilang ina. Mga anak, behave, please. We're going to our new home. Nakangiting saway ni Luna sa kanyang mga triplets.
Tiningnan niya ang malawak na kalangitan ng Maynila. Mula sa bintana ng airport, 5 taon niyang hinarap ang hirap ng pagiging single mother habang nag-aaral at nagtatayo ng sariling imperyo sa ibang bansa. Ngayong sapat na ang kanyang lakas, yaman at kapangyarihan, handa niya ng harapin ang lungsod kung saan siya dating tinapon at minaliit. Luna Vance is no longer a victim. She is now the queen of her own destiny. Habang abala si Luna sa pag-ayos ng mga papeles para sa kanyang bagong medical facility, pansamantala muna niyang hinayaan ang mga bata na maglaro sa isang tanyag at eksklusibong activity center sa loob ng isang marangyang mall sa lungsod. Sa kabilang dako, hindi mapakali ang makapangyarihang CEO ng Castelli Group na si Damon. Noong laman niyang bumalik si Luna sa lungsod, agad niyang ginamit lahat ng kanyang koneksyon upang hanapin to. Ngunit sa laki ng Maynila, tila mairap ang kapalaran. Naglalakad si Damon sa parehong mall kasama ng kanyang mga bodyguard nang biglang may isang malambot na pwersa ang bumangga sa kanyang binti. Nang yumuko siya, parang huminto ang ikot ng mundo ni Damon. Isang batang lalaki na may eksaktong mga mata, matangos na ilong at mapagmataas na tindig ang nakatingala sa kanya. Sa likod nito ay 2 pang bata, isang lalaki at isang babae na kamukhang kamukha rin ng una. Natigilan si Damon habang nakatitig sa 3 kaibig-ibig at cute na mukhang nakatingala sa kanya. Ang puso niya kumalabog sa parang hindi niya maipaliwanag. "Pasensya na po, Mr. Handsome," masayang sabi ng batang babae na si Chloe Ann habang nakangiti ng matamis. "Mga bata, nasaan ang mommy ninyo?" tanong ni Damon. Lumuhod siya upang mapantayan ang mga ito, habang ang kanyang boses nanginginig sa kaba at nag-iisip kung nagpakasal na ba si Luna matapos ang divorce nila. "Nasaan ang daddy ninyo?" Nagkatinginan ng triplets bago sumagot si Liam nang may inosenteng ngiti. "Wala po kaming daddy, Mr. Handsome. Pwede ka bang maging daddy namin?" Bago pa man makasagot si Damon sa inosenteng tanong ng bata, isang pamilyar at napakalamig na boses ang pumutol sa usapan mula sa kanilang likuran. "Liam, Lucas, Chloe Ann, come to mommy right now." Otomatikong napatingin si Damon sa itaas. Doon nakatayo si Luna. Agad na paatras sa mga bodyguard ni Damon nang maramdaman ang bigat ng otoridad na dala ng babae. Wala nang simpleng Luna na laging nakasuot ng pambahay at naghihintay sa kanya sa sala gabi-gabi. Ang nasa harap niya ngayon ay isang napakagandang reyna nang may taglay na nakasisilaw na kumpiyansa sa bawat galaw. Napatayo si Damon, tila nakalimutan kung paano huminga. "Luna, nagbago ka na," matitigan niyang sabi, habang napapansin ang kumpiyansang taglay nito sa sarili at ang marangyang aura na nakapalibot dito. May kung anong pagsisisi ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Ngunit nanguuyam lang si Luna. Tiningnan niya si Damon mula ulo hanggang paa na tila ba isang estranghero lang ito na nakaharang sa kanyang daan. "Huwag kang mag-alala, Mr. Castelli. Hindi ako nagbago para sa iyo," malamig at mapanguyam na sagot ni Luna. "Nagbago ko dahil natutunan ko kung paanong protektahan ang sarili ko mula sa mga taong walang kwenta." Inakay ni Luna ang 3 bata palayo nang di man lang lumingon muli. Iniwan si Damon na nakatayo sa gitna ng mataong mall, tulala, sugatan ng pride at naguguluhan sa katotohanan na unti-unting sumasampal sa kanya. Matapos silahin ni Luna ang bata palayo, di na nakatulog si Damon. Ginamit niya ang bawat natitirang koneksyon ng Castelli Group upang makuha ang mga impormasyon ng mga bata. Sa tulong ng tapat niyang kalihim, nagawa niyang makakuha ng isang hibla ng buhok mula sa jacket ni Liam na naiwan sa activity center. Agad niyang pinasuri ito para sa isang rush DNA test. Kinabukasan, habang nasa loob ng kanyang malawak na opisina, nanginginig ang mga kamay ni Damon habang binubuksan ang selyadong sobre. Ang mga mata niya ay nanlaki, tuluyang pumatak ang kanyang luha nang mabasa ang huling linya. 99.9% probability of paternity. "Mga anak ko sila. Si Luna ay nagdadalawang tao bago ko siya pinalayas," bulong ni Damon sa sarili habang ang matinding pagsisisi ay sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya kung paano niya to tinapon na parang basura lamang 5 taon nang nakakalipas. Sakto naman bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Chloe, ang babaeng pinalit niya kay Luna na may daladalang branded na mga paper bags. "Damon, babe, look what I bought for our upcoming wedding. Kailan ba natin pipirmahan ang venue contract?"
Tumingin si Damon kay Chloe. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng matinding muhi sa babaeng naging dahilan ng pagkasira ng tunay niyang pamilya. Ang akala niyang pag-ibig noon napalitan ng puot. Lumabas ka, Chloe. Malamig na utos si Damon na kinagulat ng babae. What? Babe, anong problema? Ang sabi ko, lumabas ka at huwag ka nang babalik dito kailanman. Sigaw ni Damon na yumanig sa buong silid. Tapos na tayo at sisiguraduhin ko wala ka nang mapapala pa sa akin. Matapos lumabas ang umiiyak na si Chloe, napasa po si Damon sa kanyang mukha. Batid niya ito palang umpisa ng kanyang parusa dahil ang pagbawi kay Luna at sa 3 anak niya hindi magiging madali. Nalaman ni Damon ang hotel kung saan pansamantalang namamalagi si Luna at ang mga batang habang hindi pa natatapos ang pagsasaayos ng kanilang bagong mansyon. Nang gabing yon, bumuhos na isang matinding bagyo sa lungsod. Ang langit ay nagngangalit, tila sumasalamin sa gulo at pagsisising nararamdaman sa loob ng dibdib ng CEO. Di alintana ang basang kalsada at ang lamig ng gabi, nag-abang si Damon sa labas ng VIP suite ni Luna. Nang magbukas ang pinto at lumabas si Luna upang iabot ang ilang dokumento sa kanyang sekretarya, mabilis na humarang si Damon bago pa man ito makabalik sa loob. Luna, please, let's talk. Kahit sandali lang. Pagmamakaawa ni Damon. Basa ang mamahaling suit, magulong buhok at bakas ang labis na pagod sa kanyang mukha. Malayong-malayong itsura niya ngayon sa isang makapangyarihang pinuno ng Castelli Group. Malamig na tiningnan siya ni Luna. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Castelli. At kung ang mga anak ko ang pinuntahan mo rito, nagkakamali ka. Sila ay akin lang. Akma niya nang isasara ng marahas ang pinto, ngunit bago pa man to maglapat isang tunog ng pagbagsak ang narinig niya. Nang tingnan niya sa ibaba, tuluyan ng lumuhod si Damon sa malamig at basang sahig ng hallway. Diretsong nakatingin sa mga mata ni Luna habang umaagos ang luha kasabay ng tubig ulan sa kanyang mukha. Patawarin mo ko, Luna. Naging bulag ako. Basag ang boses na pagsusumamo ni Damon habang nakaluhod. Nalaman ko ng totoo. Ang mga triplets sila ang mga anak ko. Handa akong bigay ang lahat, maging ang buong Castelli Group. Bigyan mo lang ako ng ikalawang pagkakataong maitama lahat ng pagkakamali ko. Tiningnan ni Luna si Damon na nakaluhod sa kanyang paanan. Walang galit sa kanyang mukha kundi purong pag-uuri at lamig na tila bayelo. Di siya natinag sa marangyang pagsusumamo ng lalaki nag-iwan sa kanya sa kangkungan 5 taon ang nakakalipas. Tumayo ka dyan, Damon. Hindi kita binabawi dahil lang lumuhod ka. Matigas at may otoridad na sabi ni Luna habang naka-cross arms. Ang dignidad ko bilang babae at bilang ina hindi isang kalakal na maaari mong bilhin muli gamit ang mga luha mo o ng buong Castelli Group. Luna, please patawarin mo ko. Hayaan mo man lang akong makasama at makita ang mga anak ko. Ama nila ako. Basag ang boses ni Damon. Luhang pilit tinahawakan ng laylayan ng coat ni Luna, ngunit marahang napaatras ang babae. Ama? Nang uyam si Luna at sa unang pagkakataon, kumistap ang talim sa kanyang mga mata. Nasaan ang amang sinasabi mo nung halos mamatay ako sa panganak sa kanila sa abroad? Nasaan ka nung sabay-sabay sila nagkakasakit at wala akong pambili ng gatas dahil tinanggihan ko ang maruming pera mo? Nasaan ka nung hinahanap nilang yakap na isang magulang habang ako nagpapakabaliw sa trabaho? Natigilan si Damon. Bawat salita ni Luna ay parang latigo na sumasariwa sa kanyang mga kasalanan. Kung gusto mong patunayan na karapat dapat kang makilala ng mga bata bilang ama, mag-umpisa ka sa pinakaitaas, Damon. Dahil ang bagong Luna na nasa harap mo ngayon, hindi nahahayaan na pumasok ka isang tulad mo sa buhay namin ng ganyan kadali. Umalis ka na. Marahas na sinarado ni Luna ang pinto. Iniwan si Damon na nakaluhod pa rin, pasa ng bigat ng kanyang nagawang pagtataksil. Di sumuko si Damon kahit pa pinagtabuyan siya ni Luna. Batid niyang kailangan niyang pagtrabahuhan ang bawat pagkakataon upang mapatunayan ang kanyang pagbabago. Nang malaman niyang naghahanap si Luna ng lokal na partner para sa itatayo nitong world-class medical facility sa Pilipinas, agad nagsumite ang Castelli Group ng pinakamagandang proposal sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi ito naging madali para kay Damon. 3 beses na ibinalik ni Luna ang kanyang proposal. Sa bawat business meeting, si Luna ang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa bilang boss, habang si Damon, ang dating kinatatakutang CEO, nakatayo sa harap ng board of directors.
Tinitiis ang bawat pambabara at masusing pag-uusisa ng ex-wife. Ang proposal mo, Mr. Castelli, ay kulang sa sustansya para sa mga pampublikong benepisyaryo ng ospital ko. Kung di mo kaya makipagsabayan sa standard ng Vance Enterprises, humanap ka ng ibang kliyente. Seryoso at walang emosyong sabi ni Luna habang inihahagis ang folder sa mesa. Bulong-bulungan ng mga board members sa tila kawalan ng galang ni Luna sa makapangyarihang CEO, ngunit tinaas ni Damon ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Tiningnan niya si Luna na may buong pagpapakumbaba at paghanga. Gagawin kong lahat para maabot ang standard mo, Dr. Vance. Kahit ilang beses ko pa itong baguhin, kahit gaano katagal, ako mismo mag-aayos ng mga dokumentong to gabi-gabi. Sagot ni Damon ng may banayad na boses. Simula noon si Damon na mismo ang nagdadala ng mga resibong papeles sa opisina ni Luna. Tahimik na sumusunod sa bawat utos nito at nagtsatsagang mag-abang sa lobby ng maraming oras nang walang anumang reklamo. Ang dating mapagmataas na leon natutong yumuko sa harap ng reynang kanyang sinaktan. Habang abala si Damon sa pagpapatunay ng kanyang sarili, di naman matanggap ni Chloe na basta na lang siyang tinapon ng CEO matapos ang 5 taon nilang pagsasama. Nang malaman niya sa mga balita na si Luna ang dahilan ng paglamig ni Damon at ang pagbawi sa kasal nila, nagtagis ang kanyang bagang sa matinding galit. Hindi pwedeng sa'yo lang mapupunta lahat, Luna. Sinira mong buhay ko. Galit na sigaw ni Chloe sa loob ng kanyang kondo habang may kausap sa telepono. Gumawa siya ng isang madilim na plano. Nagbayad si Chloe ng mga pusakal na tauhan upang idiskaril ang sasakyan ni Luna habang papunta to sa isang remote site inspection sa labas ng lungsod kasama ng mga bata. Isang lugar na walang masyadong CCTV at saksi. Kinalabasan ng linggong iyon habang masayang kumakanta ang mga triplets sa likod ng sasakyan ni Luna, biglang naramdaman ni Lunang lumambot ang apakan ng kanyang preno. Sinubukan niyang itapak ng paulit-ulit ngunit walang nangyayari. Nawala ng preno ang sasakyan. Mga anak, mag-seatbelt kayo, hawak ng mahigpit. Sigaw ni Luna habang pilit kinokontrol ang manibela. Sakto naman sa intersection sa ibaba may isang malaking truck na mabilis sasalubong sa kanilang direksyon. Sumigaw ang mga triplets sa takot habang napapikit na lang si Luna. Nihahanda ang sariling maging kalasag ng kanyang mga anak. Ngunit bago pa man tumama ang dambuhalang truck sa kotse ni Luna, isang itim na SUV ang biglang humarurot mula sa gilid. Sumingit sa gitna at buong lakas na sumulubong sa truck upang maging kalasag ng pamilya ni Luna. Isang nakabibinging salpukan ang yumanig sa buong paligid. Ang SUV na yon kay Damon, na palihim pa lang sumusunod sa kanila mula pa sa hotel upang masigurong ligtas ang kanyang mag-ina sa mahabang biyahe. Napakalakas na naging impact ng banggaan. Nayurak ang buong harap ng SUV ni Damon habang tumalsik ng ilang metro ang truck. Dahil sa sakripisyong yon na gawa nitong harangan, ang direktang salpukan sa kotse ni Luna na ligtas na nakapreno sa gilid ng kalsada matapos mabangga sa mga harang. Nanginig ang buong katawan ni Luna habang mabilis na nilingon ang likuran. Liam, Lucas, Chloe Ann, ayos lang ba kayo? Umiiyak ang mga bata sa takot, ngunit walang tinamasang matinding pinsala dahil sa maayos ang pagkaka-seatbelt. Agad bumaba si Luna mula sa sasakyan, patakbong tinungo ang umuusok na SUV ni Damon. Nang sumilip siya sa basag na bintana, parang huminto ang tibok ng puso ni Luna. Duguan si Damon sa kanyang upuan, may mga bubog sa mukha at hirap na hirap huminga habang unti-unting nawawalan ng malay. Gamit ang kanyang profesional na kaalaman bilang doktor, di nag-atubili si Luna. Pinigil niya ang pag-agos ng dugo sa ulo ni Damon gamit ang kanyang scarf habang sumisigaw sa kanyang sekretarya na tumawag ng ambulansya. Pilit dinilat ni Damon ang kanyang mga mata na puno ng dugo at luha nang maramdaman ang haplos ni Luna. Sa kabila ng matinding sakit, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay ang kaligtasan ng pamilya. Luna, ang mga bata, ligtas ba sila? Mahinang bulong nito, halos pabulong na lang. Ligtas sila, Damon. Ligtas sila dahil sa'yo? Basag ang boses na sagot ni Luna. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon ng pagtigas ng kanyang puso, nakaramdam si Luna ng matinding takot. Ang takot na tuluyang mawala ang laking nag-alay na sariling buhay para lang mailigtas sila. Please, magpakatatag ka, huwag kang pipikit.
habang kritikal ngunit unti-unting nagpapakatatag si Damon sa loob ng intensive care unit ng ospital. Di hinayaan ni Lunang lumipas ang oras nang walang nangyayaring hustisya. Ang bagong Luna, hindi lang isang mapagkalingang ina at mahusay na doktor. Siya ay isang reynang may kapangyarihan at koneksyon upang protektahan ang kanyang pamilya. Gamit ang tapat na kalihim ni Damon na si Mark, mabilis pinasuri ni Luna ang dashcam na SUV ni Damon at ang mga natitirang preno ng sarili niyang kotse. Napatunayan ng mga irespekto na sadyang pinuputol ang brake fluid line ng kanyang sasakyan. Di lang yon, sa pamamagitan ng pag-trace sa bank accounts ng mga nahuling kriminal na sakay ng truck, mabilis tumabas ang pangalan ng nag-finance sa kanila. Walang iba kundi si Chloe. Kinabukasan, sa loob ng isang marangyang restaurant kung saan nagtatago si Chloe habang nag-aabang ng balita, biglang bumukas ang pinto ng kanyang pribadong silid. Pumasok si Luna, suot ang isang eleganteng itim na coat, seryoso ang mukha at may dalang aura na isang nagwaging reyna. Sa likod niya ay 4 na armadong pulis. Luna? Napatayo si Chloe, biglang namutla at nanginginig ang mga kamay. Ano ginagawa mo rito at bakit may mga pulis? Nang uyam si Luna at marahang lumapit, binitawan na isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa na naglalaman ng mga bank transfer records at testimonya ng mga kriminal. Akala mo ba pareho pa rin ako ng dati, Chloe? Naiiyak na lang sa isang tabi kapag tinangka mong saktan? Malamig at mariing sabi ni Luna habang mariing nakatitig sa mga mata ng kalaban. Ngayong tinangka mong dumanak ang dugo ng mga anak ko, sisiguraduhin ko sa pinakamadilim na selda ng kulungan ng bagsak mo, walang Castelli na magliligtas sa iyo ngayon. Iyak, pagmamakaawa at hysterical na sigaw ang ginawa ni Chloe habang pinupusasan siya ng mga otoridad. Ngunit hindi man lang kumurap si Luna. Naipakita niya sa lahat ng isang babaeng binaliwala at sinakta noon ay may sapat na lakas at bagsik na para pabagsakin ang sino man magtatangkang muling umapi sa kanya at sa kanyang mga anak. Matapos sa matagumpay na operasyon at ilang araw na mahigpit na pagbabantay ng mga doktor, tuluyan nang nailipat si Damon sa isang pribadong kwarto ng ospital. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi ang puting kisame ang unang bumungad sa kanya, kundi 3 maliliit, cute at magkakahawig na mukha na nakadungaw sa gilid ng kanyang kama. Sina Liam, Lucas at Chloe Ann ay tahimik na nakatayo, tila ba natatakot na magsalita at baka magising ang pasyente. May hawak silang mga makukulay na papel na may mga drawing ng kanilang pamilya at may nakasulat na "Get well soon, Mr. Handsome." Daddy? Mahinang tawag ng mahiyain at pinakatahimik sa 3 na si Lucas. Marahan itong hinawakan ng isa sa mga daliri ni Damon. Sabi ni Mommy, superhero ka raw kasi niligtas mo kami sa bad truck. Napatigal ng paghinga si Damon. Ang marinig ang salitang daddy mula sa sarili niyang mga anak nagdulot na isang matinding serye ng emosyon na nagpaiyak sa makapangyarihang CEO. Kahit may kirit pa sa kanyang mga sugat, pilit niyang iniunat ang kanyang mga bisig upang yakapin ang 3 bata. Oo mga anak, ako ang daddy ninyo. Patawarin ninyo si daddy ko, ngayon lang ako dumating. Basag ang boses na sabi ni Damon habang hinahalikan ng mga ulo ng triplets. Mula sa may pintuan ng kwarto, tahimik na nakatayo si Luna habang pinapanood ang tagpong iyon. May bahagyang luha rin sa kanyang mga mata. Lumapit si Damon ng tingin sa kanya. Puno ng pasasalamat ang mga mata nito. Batid ni Damon na napakalaki ng utang na loob niya kay Luna dahil sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya rito noon, hindi to tinanim ang galit o puot sa puso ng mga bata laban sa kanilang ama. Ang dignidad ni Luna bilang ina ay nanatiling dalisay. Pinipiling palakihin ng mga bata ng may pagmamahal sa halip na paghihiganti. Isang gabi, ilang linggo matapos makalabas ng ospital si Damon, nagpadala siya ng isang simpleng mensahe kay Luna. Inanyayahan niya ito sa lumang mansyon, ang bahay kung saan sila dating nagkasama bilang mag-asawa. Noong una nag-atubili si Luna, ngunit dahil sa pagbabago sa kanyang puso at sa kaligtasan ng mga bata, nagpasya siyang pumunta. Ngunit laking gulat ni Luna nang buksan niya ang pinto. Wala nang dating madilim, formal at malamig na senyo ng bahay na angkop sa isang modernong CEO. Ang buong mansyon ay binago. Puno ito ng makukulay na laruan, may malawak na playroom para sa triplets at sa mga dingding nakasabit ang mga ipinipintang larawan na nagpapakita sa mga tagumpay ni Luna bilang doktor at entrepreneur sa Europa. Ginawa ni Damon ang bahay na isang paraiso para sa kanyang mag-ina. Humarap si Damon kay Luna.
mula sa dulo ng sala. May hawak siyang pilus na pulang kahon na naglalaman ng isang napakagandang diamanting singsing. Hindi ang simpleng singsing na basta lang niya ibinigay noon, kung hindi, isang singsing na sumisimbolo sa kanyang walang katapusang pagtitika at paggalang. Luna, alam ko hindi sapat na natitirang buhay ko para pagbayaran ng sakit na dinulot ko sa iyo 5 taon nang nakalilipas. Emosyonal na panimula ni Damon habang nanginginig ang kanyang boses. Pero pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataon na maging asawa mo ulit. Hindi bilang isang makapangyarihang CEO na kayang bilhin ng lahat, kundi bilang isang lalaking handang maging alipin ng pagmamahal mo at ng mga anak natin. Huwag mo akong itataboy, please. Sa harap ng mga marangyang pagbabago ng bahay, tuluyang lumuhod muli si Damon sa sahig, umiiyak ng walang hinto at niyakap ang mga paa ni Luna bilang tanda ng kanyang pinakamataas na pagpapakumbaba at pagsisisi. Tiningnan ni Luna ang lalaking nasa kanyang paanan, ang makapangyarihang Damon Castelli na kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay narito ngayon, umiiyak at nakaluhod ng walang tinatagong tapang o pride. Nakita niya ang tunay na pagbabago sa mga mata nito, ang tapat na pagsisisi at ang katotohanan na handa nitong itaya ang sarili nitong buhay para lang sa kaligtasan ng pamilya nila. Ang dignidad ni Luna buong-buo na. Hindi na siya bumalik sa lungsod na ito para magmakaawa o maging sunod-sunuran. Siya ang pinagpipitaga ng reyna na pinagmamakaawaan ngayon ng lalaking nagtaboy sa kanya noon. Hinalikan niya ang noo ni Damon at marahantong pinatayo habang pinapahid ang luha sa mukha ng lalaki. Damon, hindi madaling makalimot sa sugat ng nakaraan. Banayad, ngunit may paninindigang sabi ni Luna. Ngunit nakikita ko kung gaano mo kamahal ang mga bata at nakikita rin nila kung paano mo sila ipinaglaban. Para sa kanila at para na rin sa sarili kong puso upang tuluyan ng lumaya mula sa pait ng kahapon, tinatanggap ko ang hiling mo. Nagliwanag ang mukha ni Damon. Di makapaniwala sa kanyang narinig. Pero sa pagkakataong to, Damon, magkaiba na ang patakaran. Dugtong ni Luna na may kasamang matamis at makapangyarihang ngiti. Ako na ang masusunod sa lahat. Ang pamilyang to itatayo natin sa tiwala at paggalang, hindi sa yaman mo. Isang mabilis at masayang gulat ang rumihistro sa mukha ni Damon bago paman niya niyakap ng buong higpit si Luna. Tila natatakot na baka maglaho pa ito. Kahit anong gusto mo, asawa ko, kahit anong gusto mo masusunod. Salamat! Salamat sa ikalawang pagkakataon. 1 taon ang lumipas, isang marangyang kasal sa tabing dagat ang naganap sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog ng araw. Ang simoy ng hangin tila nakikigalak sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Si Luna marahang naglalakad sa aisle, suot ng isang eleganteng wedding gown na siya mismong nagdisenyo. Mukha siyang isang diyosa, puno ng biyaya, kagandahan at angkin nitong walang kapantay na dignidad bilang isang babae at ina. Sa dulo ng altar naghihintay si Damon na may kasamang luha ng purong kaligayahan sa kanyang mga mata. Sa kanyang magkabilang silid nakatayo ang 3 triplets, sina Liam at Lucas na may suot na maliliit na tuxedo at si Chloe Ann suot ng isang magandang gown habang masayang humahawak sa basket ng mga bulaklak. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, hinawakan na mahigpit ni Damon ang mga kamay ni Luna, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Pinangako ko sa sarili ko noon na itatapon kita at yun ang pinakamalaking kasalanan at pagkakamali sa buhay ko. Emosyonal na panunumpa ni Damon habang nanginginig ang boses. Ngunit ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, pinangako kong ikaw magiging sentro ng bawat segundo ng buhay ko, Luna. Poprotektahan, rerespetuhin at mamahalin kita ng higit pa sa sarili kong buhay. Ngumiti ng matamis si Luna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig na tuluyan ng nagpatawad. At ipinangako ko rin noon na hindi ako magbabago para sa iyo, Damon. Nagbago ko para maging mas malakas para sa sarili ko at sa mga anak natin. Ngayong buo na tayo, magkasama nating babantayan at itataguyod ang pamilyang to ng walang anumang lihim o pag-aalinlangan. Matapos ang matamis at marubdob na halik na naghudyat ng kanilang bagong simula, nagpalakpakan ng lahat ng mga panauhin. Binuhat ni Damon sina Liam at Lucas habang hawak naman ni Luna si Chloe Ann sa kanyang mga bisig. Humaharap sila sa karagatan bilang isang buo, masaya at matatag na pamilya. Ang pagtataksil, pang-aapi at pait ng kahapon ay tuluyan na ngang natunaw.
at ang pumalit sa isang bukas na puno ng pagmamahalan na hindi na muling matitibag ng kahit na sino. 3 taon matapos ang kasal, isang maaliwalas at masayang linggo ng umaga sa malawak na lawn ng bagong mansyon ng pamilya Castelli. Ang hangin ay puno ng hiyawan at tawanan ng 3 makukulit na bata na ngayoy 8 taong gulang na. "Lucas, ipasa mo sa akin ang bola. Si Daddy ang taya." Malakas sa sigaw ni Liam habang mabilis na tumatakbo sa damuhan. Suot ang kanyang soccer jersey. Si Damon, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, ay tumatakbo ng may malawak na ngiti habang hinahabol ang kanyang mga anak. Wala nang bakas ng malamig at kinatatakutang CEO ng Castelli Group sa tuwing kasama niya ang kanyang pamilya. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis at bawat tawa ng mga bata ay mas mahalaga pa sa anumang bilyong pisong kontrata na pinirmahan niya sa boardroom. "Kuya Liam, Ate Chloe Ann, hindi niyo ako mahuhuli?" Tawa ng tahimik, ngunit mabilis palang tumakbo na si Lucas. Mula sa malawak na beranda ng mansyon, tahimik na nakaupo si Luna habang humihigop ng tsaa. May hawak siyang tablet kung saan nakabukas sa isang artikulo mula sa isang international na medical journal na nagpupuri sa tagumpay ng kanyang charity hospital para sa mga bata. Ang kanyang fashion at medical empire patuloy na lumalago, ngunit hindi na tulad ng dati. Meron na siyang katuwang na handang sumuporta sa lahat ng kanyang pangarap. "Han, baka mapagod ang mga bata. Lunch is almost ready." Nakangiting tawag ni Luna sa kanyang asawa. Nang marinig ang boses ni Luna, agad na tinigil ni Damon ang paglalaro. Binuhat niya si Chloe Ann sa kanyang balikat habang ang 2 lalaki naman ay masayang nakasabit sa kanyang mga braso habang naglalakad patungo sa beranda. "Mommy, Daddy cheated. He used his long legs to catch me," sumbong ni Chloe Ann habang naglalambing sa leeg ng kanyang ama. "I did not, princess. Sadyang mabilis lang talaga si Daddy para protektahan kayo." Tawa ni Damon bago marahang binaba ang mga bata para pumasok sa loob upang maghugas ng kamay. Na makapasok ang triplets, lumapit si Damon kay Luna, marahang hinalikan ng noo ng kanyang asawa. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang kamay ni Luna, pinagmamasdan ng diamanteng singsing na nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. "Minsan, kapag pinapanood ko sila, hindi pa rin ako makapaniwala na binigyan mo ko ng pagkakataong maranasan ng ganitong klaseng kaligayahan, Luna." Bulong ni Damon, puno ng emosyon at katapatan ang mga mata. "Salamat sa pagiging matatag mo. Salamat dahil hindi mo hinayaang sirain ng nakaraan ang pangarap nating pamilya." Humarap si Luna sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang babaeng ganap ng malaya sa anumang sakit ng kahapon. Ang kanyang dignidad na natiling mataas, ngunit ang kanyang puso puno ng kapayapaan. "Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na mahina ako, Damon. Pinatawad kita dahil mas mahalaga sa akin ang bukas kaysa sa kahapon." Banayad na sagot ni Luna habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Damon. "At dahil pinatunayan mo na karapat-dapat kang maging bahagi ng buhay na binuo ko." Mula sa loob ng dining room, narinig muli ang kulitan ng triplets na nag-aagawan sa paborito nilang ulam. Nagkatinginan ng mag-asawa at sabay na napangiti. Ang bagyong nagdaan sa buhay ni Luna ay tuluyang napalitan ng isang walang katapusang bahaghari. Ang dating tinapong asawa ay isa ng ganap na reyna, minamahal, ginagalang, at masayang namumuhay sa piling ng kanyang hari at ng kanilang 3 munting prinsipe at prinsesa.